Abyss. Si Ethan Reyes ay isang 25 years old na programmer na nagtatrabaho sa isang small tech company sa Maynila. Mahilig siya sa mga puzzles, codes, at lahat ng bagay na may kinalaman sa technology. Pero dahil sa kanyang pagiging introvert at socially awkward, mas komportable siya sa harap ng computer kaysa sa totoong mundo. Isang gabi, habang nagre-research siya para sa isang project, nakita niya ang isang forum sa dark web na nag-o-offer ng rare coding resources. Ang forum ay puno ng mga cryptic messages at mga link na hindi niya maintindihan. Pero isang particular na thread ang nakakuha ng kanyang atensyon. The Abyss, where the brave see the truth. Curious si Ethan, kaya nag-register siya gamit ang isang fake username, Code Phantom. Nang ma-access niya ang forum, nakita niya na puno ito ng mga kwento tungkol sa mga nakakatakot na eksperimento, illegal na transaksyon, at mga bagay na hindi niya kayang isipin. Biglang may nag-message sa kanya. Welcome, Code Phantom. You have been chosen. Do you want to enter the abyss? Natakot si Ethan pero hindi niya mapigilan ang kanyang curiosity. Nag-type siya ng yes. Agad na nag-download ang kanyang computer ng isang file na tinatawag na The Abyss Gateway. Nang i-run niya ito, nagbukas ang isang portal sa kanyang screen, isang live video feed ng isang madilim na kwarto. Sa gitna ng kwarto, may nakataling tao na nakabalot ng itim na maskara. Ang tao ay tila naghihingalo at may mga malalim na sugat sa katawan. Biglang may lumabas na chat box sa screen. Welcome Ethan, you have entered the abyss. Do you want to play? Nagulat si Ethan. Paano nila nalaman ang kanyang tunay na pangalan? Sinubukan niyang i-exit ang program pero hindi na niya makontrol ang kanyang computer. Ang mouse at keyboard niya ay parang frozen. Biglang may sumulpot na mensahe. If you try to leave, you will regret it. Play the game, and you might survive. Nang mag-type si Ethan ng, "What game?" agad na nagbago ang screen. Lumitaw ang isang listahan ng mga challenges na kailangan niyang gawin. Ang unang hamon ay simple lang. Magpadala ng isang video ng kanyang sarili habang sinasabi ang mga salitang, "I am ready to see the truth." Natakot si Ethan pero wala siyang choice. Ginawa niya ang hinihingi. Nang ma-upload niya ang video, biglang nagbukas ang isa pang live stream. Ito ay isang video ng isang tao na pinapatay sa harap ng kamera. Ang biktima ay tila isang ordinaryong tao, at ang mga pumatay ay hindi nakikita. Mga shadow lang ang lumilitaw sa screen. Nataranta si Ethan. Sinubukan niyang i-shutdown ang kanyang computer, pero hindi ito nagre-respond. Biglang may sumulpot na mensahe. You cannot leave. The abyss owns you now. Complete the challenges or face the consequences. Sa likod ng kanyang takot, naramdaman ni Ethan na may mas malalim na sikreto sa likod ng The Abyss. Pero hindi niya alam na ang pagtuloy niya sa laro ay magdudulot ng mas malalim na kasamaan sa kanyang buhay. Pagkatapos ng nakakatakot na unang challenge, hindi makatulog si Ethan. Ang imahe ng live stream na kanyang nakita, ang tao na pinapatay sa harap ng kamera, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Pero kahit natakot siya, may bahagi sa kanya na hindi mapakali. Gusto niyang malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang computer. Nang buksan niya ang The Abyss Gateway, agad na nag-load ang screen at lumitaw ang isang bagong mensahe. Challenge 2. Prove your loyalty. Send us a photo of someone you care about. Include their full name and address. Nanlalamig ang katawan ni Ethan. Hindi niya magawa. Ayaw niyang isangkot ang ibang tao. Pero bago pa man siya makapag-isip ng maayos, may sumulpot na bagong mensahe. If you refuse, we will choose for you. And you won't like our choice. Nang mag-type si Ethan ng, "Who are you?" ang tanging sagot na natanggap niya ay, "We are the shadows.
we see everything. Nang mag-refresh ang screen, lumitaw ang isang photo ng kanyang kapatid na babae, si Mia Reyes, kasama ang kanyang full name at address. Natakot si Ethan ng husto. Paano nila nalaman? Sinubukan niyang i-close ang program, pero tulad ng dati, hindi niya ito magawa. Biglang may tumunog na notification sa kanyang phone. Isang text message galing sa isang unknown number. Send the photo or Mia will be our next target. Wala siyang choice. Kinunan niya ng litrato ang kanyang kapatid mula sa kanyang social media account at isinama ang mga hinihinging detalye. Nang ma-upload niya ito, agad na nag-load ang screen at lumitaw ang isang bagong live stream. Sa video, makikita ang isang madilim na kwarto na puno ng mga tao na nakasuot ng itim na maskara. Sa gitna ng kwarto, may isang lalaki na nakatali sa upuan. Ang lalaki ay tila nagmamakaawa, pero walang boses na naririnig. Biglang may lumapit sa kanya na may hawak na kutsilyo. Nang mag-type si Ethan ng "Stop", ang tanging sagot na natanggap niya ay, "This is the price of disobedience. Watch and learn." Sa harap ng kamera pinatay ang lalaki. Ang buong eksena ay nakafocus sa kanyang mukha habang unti-unting nawawala ang buhay sa kanyang mga mata. Nang matapos ang video, may sumulpot na bagong mensahe. You are now part of the abyss. The next challenge will test your limits. Prepare yourself. Ang live stream ay may kasamang eerie na background music, parang mga tunog ng kulog at hangin. Ang mga tao sa video ay tila mga miyembro ng isang kulto na may mga simbolo ng The Shadows na nakaukit sa kanilang mga maskara. Ang biktima sa video ay may tattoo sa braso na may nakasulat na Property of the Abyss. Sa puntong ito, na-realize ni Ethan na wala na siyang kontrol sa kanyang buhay. Ang The Abyss ay hindi lang isang laro. Ito ay isang sistema na puno ng kasamaan at siya ay bahagi na nito. Pagkatapos ng nakakatakot na pangalawang challenge, si Ethan ay puno ng takot at pagkabalisa. Alam niya na hindi na siya makakabalik sa normal niyang buhay. Ang The Abyss ay kontrolado na ang kanyang mga aksyon at ang kanyang kapatid na si Mia ay naging hostage ng mga taong nasa likod nito. Nakaupo si Ethan sa kanyang maliit na apartment, nakatingin sa kanyang computer. Ang screen ay nakadisplay sa The Abyss Gateway at ang mensahe para sa ikatlong challenge ay nakabold. Challenge 3. Bring us proof of your loyalty. Steal something valuable from your workplace. You have 24 hours. Nang mag-type si Ethan ng "What if I refuse?" agad na sumagot ang system. Mia will suffer, and you will watch. Biglang may dumating na bagong notification sa kanyang phone. Isang video message galing sa unknown number. Nang i-play niya ito, nakita niya ang kanyang kapatid na si Mia na nakatali sa isang madilim na kwarto. Ang mukha niya ay puno ng takot at may nakasulat sa dingding sa likod niya. Time is ticking. Wala na siyang choice. Kailangan niyang gawin ang hinihingi. Kinabukasan, pumasok si Ethan sa kanyang trabaho sa tech company. Parehong-pareho ang itsura ng lahat. Ang mga kasamahan niya ay nagtatrabaho tulad ng dati. Walang nakakaalam ng nangyayari sa kanya. Pero sa loob-loob niya, alam niyang malaki na ang nagbago. Ang kanyang misyon: magnakaw ng isang prototype device na ginagamit para sa isang confidential government project. Ang device na ito ay may mataas na security clearance at hindi basta-basta maa-access. Gamit ang kanyang skills sa hacking, sinubukan niyang i-bypass ang security system ng company. Habang ginagawa niya ito, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang konsensya. Pero naalala niya ang video ng kanyang kapatid at walang choice kundi ituloy. Nang matagumpay niyang makuha ang device, may sumulpot na mensahe sa kanyang phone. Good job. Leave the device at the designated location. Do not try to be a hero. Sa gabi,
nagtungo si Ethan sa isang abandonadong warehouse sa labas ng lungsod. Ito ang designated location na binigay sa kanya. Habang papalapit siya, nararamdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ay parang nagdadala sa kanya ng mas malalim sa dilim. Nang maabot niya ang loob ng warehouse, may nakita siyang isang lalaki na nakasuot ng itim na hoodie. Ang mukha nito ay hindi makita, pero ang boses nito ay malamig at walang emosyon. "Leave the device on the table. Do not speak. Do not look at me." Nang ilapag ni Ethan ang device, biglang may sumulpot na bagong mensahe sa kanyang phone. "Challenge 3 complete. Mia is safe. For now." Pagkatapos ng pangyayari, bumalik si Ethan sa kanyang apartment. Nang buksan niya ang The Abyss Gateway, lumitaw ang isang bagong mensahe. "You are proving your worth. But the next challenge will test your soul. Prepare yourself." Nang tingnan niya ang kanyang phone, may bagong video message. Ito ay isang live stream ng kanyang kapatid na si Mia. Nakatali pa rin siya, pero buhay at walang sugat. May mensahe sa dingding sa likod niya. "Thank you for your loyalty." Ang warehouse scene ay puno ng tension. May mga shadowy figures na nagmamasid kay Ethan mula sa malayo, at ang tunog ng mga yabag ay nagpapalala sa kanyang takot. Ang prototype device na ninakaw ni Ethan ay may kinalaman sa isang malaking conspiracy. Isang project na ginagamit para sa mass surveillance at control. Ang mga mensahe sa The Abyss Gateway ay lalong nagiging personal, na nagpapakita ng mga detalye tungkol sa buhay ni Ethan na hindi niya alam kung paano nila nalaman. May sumulpot na bagong mensahe. "Your target, Detective Mark Santos. He is getting too close to the truth. Eliminate him or Mia will pay the price." Nang mag-search si Ethan tungkol kay Detective Mark Santos, nakita niya na ito ay isang pulis na nag-iimbestiga sa mga krimen na may kinalaman sa The Abyss. Pagkatapos ng nakakatakot na ikatlong challenge, si Ethan ay nasa brink na ng pagkasira. Ang pressure ng The Abyss at ang banta sa buhay ng kanyang kapatid na si Mia ay halos hindi na niya kayang tiisin. Pero ngayon, ang ika-4 na hamon ay mas malala kaysa sa lahat ng kanyang naranasan. Eliminate a target. Nang buksan ni Ethan ang The Abyss Gateway, lumitaw ang mga detalye ng kanyang susunod na hamon. Challenge 4. Eliminate Detective Mark Santos. He is getting too close to the truth. You have 48 hours. Kasama ng mensahe ay isang file na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol kay Detective Mark Santos, kanyang address, daily routine, at kahit ang mga ruodian ng kanyang seguridad. Nang mag-search si Ethan tungkol sa detective, nakita niya na ito ay isang respetadong pulis na nag-iimbestiga sa mga krimen na may kinalaman sa The Abyss. Nang mag-type si Ethan ng "I can't do this," agad na sumagot ang system. "If you fail, Mia will suffer, and you will watch." Biglang may dumating na bagong video message sa kanyang phone. Nang i-play niya ito, nakita niya ang kanyang kapatid na si Mia na nakatali pa rin. Pero ngayon ay may mga pasa at sugat na sa katawan. Ang mensahe sa dingding sa likod niya, "Time is running out." Hindi kayang patayin ni Ethan ang isang inosenteng tao. Pero alam niya na kailangan niyang mag-isip ng paraan para maligtas ang kanyang kapatid. Sa halip na sundin ang hamon, nagdesisyon siyang maghanap ng tulong. Gamit ang kanyang skills sa hacking, sinubukan niyang i-trace ang source ng The Abyss Gateway. Habang ginagawa niya ito, nakita niya na ang sistema ay protektado ng mga advanced na firewalls at encryption. Pero may isang particular na code na nakakuha ng kanyang atensyon, isang backdoor na maaaring magbigay sa kanya ng access sa mas malalim na layer ng The Abyss. Nang mag-type si Ethan ng isang specific na command, biglang nagbukas ang isang bagong window sa kanyang screen. Ito ay isang listahan ng mga miyembro ng The Shadows.
ang grupo na nasa likod ng The Abyss. Kasama sa listahan ang mga pangalan, addresses, at kahit ang mga koneksyon nila sa mga malalaking organisasyon. Nang malaman ni Ethan na si Detective Mark Santos ay nag-iimbestiga sa The Abyss, nagdesisyon siyang makipagkita sa kanya. Gamit ang isang fake identity, nagpadala siya ng anonymous tip sa detective na nagsasabing may impormasyon siya tungkol sa grupo. Nang magkita sila sa isang secluded na lugar, agad na nagulat si Detective Santos nang malaman na si Ethan ay isang biktima ng The Abyss. Ibinahagi ni Ethan ang lahat ng kanyang nalaman, ang mga challenges, ang mga live streams, at ang banta sa buhay ng kanyang kapatid. Nang ipakita ni Ethan ang listahan ng mga miyembro ng The Shadows, nagulat si Detective Santos. Ito ang pinakamalaking lead na natanggap niya sa kanyang investigasyon. Pero bago pa man sila makapagplano ng maayos, biglang may sumulpot na mensahe sa phone ni Ethan. "You have betrayed us. Maya will pay the price." Nang mag-check si Ethan ng livestream sa The Abyss Gateway, nakita niya na ang kanyang kapatid na si Mia ay inilipat sa isang bagong lokasyon. Ang background ng video ay tila isang abandonadong ospital at may mga tao na nakasuot ng itim na maskara na nagmamasid sa kanya. Nang mag-type si Ethan ng "Where is she?", ang tanging sagot na natanggap niya ay "Find her if you can. But remember, the Abyss is always watching." Gamit ang kanyang skills sa hacking, sinubukan ni Ethan i-trace ang lokasyon ng live stream. Nang malaman niya na ito ay nasa isang abandonadong ospital sa labas ng lungsod, agad siyang nagtungo doon kasama si Detective Santos. Nang makarating sila sa ospital, agad nilang napansin na ang lugar ay puno ng mga trap at surveillance cameras. Habang papalapit sila sa kwarto kung saan nakatali si Mia, biglang may sumulpot na mga miyembro ng The Shadows. Nagsimula ang isang tense na confrontation. Gamit ang kanyang knowledge sa coding, sinubukan ni Ethan i-disable ang mga security system ng lugar. Samantala, si Detective Santos ay nakipagbakbakan sa mga miyembro ng The Shadows. Nang makarating sila sa kwarto kung saan nakatali si Mia, biglang may sumulpot na mensahe sa screen ng isang monitor. "You think you can escape the abyss? You are wrong." Biglang nagbukas ang isang hidden door at lumabas ang isang figure na nakasuot ng itim na robe. Ito ay ang leader ng The Shadows. May sumulpot na bagong mensahe sa screen. "The game is not over. The abyss is eternal." Nang lumingon si Ethan, nakita niya na si Detective Santos ay nasugatan at hindi na makagalaw. Samantala, ang leader ng The Shadows ay naglaho at si Mia ay wala na sa kanyang kinaroroonan. Pagkatapos ng nakakapagod at nakakatakot na mga pangyayari sa abandonadong ospital, si Ethan ay nasa brink na ng pagkasira. Nakatakas siya kasama ang sugatang si Detective Mark Santos, pero ang kanyang kapatid na si Mia ay wala pa rin. Ang The Abyss ay nagpakita ng tunay na kapangyarihan nito, at si Ethan ay naiwan na puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Nakauwi na si Ethan sa kanyang apartment, pero hindi siya makatulog. Ang mga pangyayari sa ospital ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Nang buksan niya ang kanyang computer, agad na nag-load ang The Abyss Gateway. Lumitaw ang isang mensahe. "You cannot escape. The Abyss is eternal." Nang mag-type si Ethan ng "Where is Mia?", ang tanging sagot na natanggap niya ay "She is safe. For now. But you must complete the final challenge." Ang huling hamon ay simple lang sa papel, pero napakabigat sa kalooban. Challenge 5. Expose the truth about the abyss. But remember, no one will believe you. Gamit ang kanyang skills sa hacking, sinubukan ni Ethan i-access ang mas malalim na layer ng The Abyss.
Nang magawa niya ito, nakita niya ang isang malaking database na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga miyembro ng The Shadows. Ang mga pangalan sa listahan ay kinabibilangan ng mga kilalang politiko, negosyante, at maging mga opisyal ng gobyerno. Nakita rin niya ang mga detalye tungkol sa mga ilegal na aktibidad ng grupo, mula sa human trafficking hanggang sa mass surveillance at control. Nang mag-type si Ethan ng, "Why are you doing this?" ang tanging sagot na natanggap niya ay, "The Abyss exists to control. The truth is a weapon, and we wield it." Nang malaman ni Ethan ang buong katotohanan, nagdesisyon siyang ilantad ang lahat. Gamit ang kanyang knowledge sa technology, gumawa siya ng isang encrypted file na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa The Abyss. Nang mag-send siya ng file sa mga news outlets at government agencies, agad na nag-load ang screen ng The Abyss Gateway. Lumitaw ang isang mensahe. "You think you can stop us? The Abyss is everywhere." Biglang may sumulpot na bagong video message sa kanyang phone. Nang i-play niya ito, nakita niya ang kanyang kapatid na si Mia na nakatali pa rin, pero ngayon ay may kasama na siyang iba pang mga biktima. Ang mensahe sa dingding sa likod nila, "The truth will set no one free." Nang mag-check si Ethan ng live stream sa The Abyss Gateway, nakita niya na ang kanyang kapatid na si Mia ay inilipat sa isang bagong lokasyon. Gamit ang kanyang skills, sinubukan niyang i-trace ang source ng video. Nang malaman niya na ito ay nasa isang malaking underground facility sa labas ng lungsod, agad siyang nagtungo doon kasama si Detective Santos. Pero bago pa man sila makarating, may sumulpot na mensahe sa screen. "Welcome to the heart of the Abyss." Nang makarating sila sa underground facility, agad nilang napansin na ang lugar ay puno ng mga high-tech na kagamitan at surveillance cameras. Habang papalapit sila sa gitna ng facility, biglang may sumulpot na mga miyembro ng The Shadows. Nagsimula ang isang tense na confrontation. Gamit ang kanyang knowledge sa coding, sinubukan ni Ethan i-disable ang mga security system ng lugar. Samantala, si Detective Santos ay nakipagbakbakan sa mga miyembro ng The Shadows. Nang makarating sila sa gitna ng facility, nakita nila ang isang malaking screen na nagdi-display ng mga live streams ng mga biktima ng The Abyss. Sa gitna ng kwarto, may isang figure na nakasuot ng itim na robe. Ito ay ang leader ng The Shadows. Nang magsalita ang leader ng The Shadows, nalaman ni Ethan na ang grupo ay hindi lang isang simpleng kriminal na organisasyon. Ito ay isang malaking network na may koneksyon sa mga malalaking organisasyon sa totoong mundo. Ang layunin nila ay kontrolin ang impormasyon at gamitin ang takot para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ang The Abyss ay hindi lang isang lugar sa dark web. Ito ay isang sistema na puno ng kasamaan, at si Ethan ay bahagi na nito. Si Ethan Reyes ay nakatali sa isang madilim na kwarto, katulad ng unang nakita niya sa The Abyss. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay nagpapatunay ng lahat ng paghihirap na kanyang dinanas. Sa harap niya, ang leader ng The Shadows ay nakatayo, nakasuot ng itim na robe na walang mukhang mabanaagan. "You thought you could destroy us, Ethan? The Abyss is not a place. It is an idea. At ang ideya ay hindi namamatay." Bulong ng leader na may boses na parang kumakain sa kaluluwa. Gamit ang huling lakas niya, sinubukan ni Ethan na makawala. Pero bawat kilos niya ay nagdudulot ng matinding sakit. Naramdaman niya ang kanyang mga kamay na nanginginig at ang kanyang paghinga ay humihina. "Hindi ka makakatakas, ang dilim ay laging mananaig," dagdag ng leader. Nang maglakas loob si Ethan na sumigaw, biglang nagbukas ang pinto ng kwarto. Isang grupo ng mga pulis kasama si Detective Mark Santos ang pumasok. Pero huli na ang lahat. Ang leader ng The Shadows ay naglaho sa likod ng isang smoke bomb at ang kwarto ay napuno ng usok. Nang kumalat ito,
nakita ni Detective Santos si Ethan na nakahandusay sa sahig, walang buhay. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin sa isang USB na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa The Abyss. Pero ang nakababahalang mensahe ang nakita ni Detective Santos sa dingding. The Abyss is eternal. You can never escape. Pagkaraan ng ilang buwan, ang mga dokumentong nakuha ni Ethan ay ginamit para siraan ang ilang miyembro ng The Shadows. Pero ang totoo, ang The Abyss ay hindi nawala. Lumipat lang ito sa mas malalim na layer ng dark web at ang mga bagong biktima ay patuloy na nahuhulog sa bitag nito. Sa isang madilim na sulok ng internet, may bumukas na bagong forum. The New Abyss, where the brave become the damned. At sa isang video feed, may lumitaw na bagong biktima na nakatali sa kwarto. Ang huling mensahe sa screen, "Welcome to the Abyss. Do you want to play?" Isang batang programmer na nagngangalang Alex Rivera ang nag-scroll sa dark web. Nakita niya ang link patungo sa The New Abyss. Curious, pinindot niya ito. Nang magbukas ang screen, lumitaw ang live feed ng isang madilim na kwarto. Sa gitna, may nakataling tao na nakabalot ng itim na maskara. Ang boses sa chatbox ay nagsabi, "Welcome Alex, you have been chosen." Handa ka na bang harapin ang iyong takot? Ipadala ang iyong kwento at sama-sama nating dalhin ito sa loob ng kadiliman horror stories.